Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Moves TV. Tinatagong sikreto ni Sara Duterte at kinatatakutang malaman ng taong bayan. Ano nga po ba ito, mga kababayan? Okay, so ito mga kababayan, no? Meron pong kinatatakutan. No, ito pong si VP Sara Duterte na tila isang malaking sikreto, no, na ayaw po niyang mabuksan at ayaw po niyang malaman ng taong bayan. Ano po ba itong sikreto na to, no? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at shoutout sa mga subscribers natin dyan. Okay, so mga babayan, ito po yung sinasabi natin na isa sa kinatatakutan netong si Sara Duterte, mga babayan, no? Ito pong sinasabing di umano, no, ang kanyang mga bank accounts, mga babayan. Grabe, no? Ito pong bank accounts na to, no, actually ito po nakita ko lang, mga babayan, at hindi ko sure kung ito talaga, no, yung sinasabing nilalaman po itong mga bank accounts na to. Pero may nilabas na nga po si dating Senator Trillanes at sinasabi po niya, mga kababayan, no, na mayroon pong pumapasok, no, dito po sa pamilya Duterte, no, na milyon-milyong halaga ng pera, no, na yan daw po di umano ay galing sa mga illegal na gawain, mga kababayan. At ito po yung mga sinasabing pera po na yan, mga kababayan, no. Kung titignan po natin, ito po ang salin ni Duterte Sara. Okay? So parang pinaghalong salin to, mga babayan. At makikita natin, no, yan po ay mga milyones po. No? At meron po silang sinasabing BPI account po na kung saan noong 2006, no, ay mayroon daw po itong 58 million, mga babayan. Pero ang nakadeclare di umano sa salin ay 6 million lang. No? So, yung 52 million po na pagitan, napakalaki po niyan. Okay, so yan po yung kinakatakot. Di umano, netong si Sara Duterte na ma-expose at malaman. No, ayon po yan dito sa balita. No, kasi hinihiling po yan, no, ng mga kongresista na ipasubpina, no, yung mga bank records po netong si Sara Duterte na nauna na rin naman pong sinasabi ng dating Senator Trillanes, no, na meron pong perang involved na malalaking halaga na hindi po dinideclare sa salin, mga kababayan, nitong mga Duterte. No, grabe po yung sinasabing pera na yan. Nung una, nakita nga natin, no, na halos magsuntukan itong si Trillanes at si Duterte. No, at nagkahamunan pa po yan, mga kababayan, no, sa BPI. Sa pagkakaalam ko, yung bangko na BPI diyan po sa Ortigas. Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Bakit ba takot na takot itong si Sara Duterte na mabuksan po, no, yung kanyang mga bank records? Ano po ba yung kanyang kinakatakot at ano po ba, no, yung tinatago doon? Meron po bang mabubunyag? May malalaman? May makikita po ba, no, doon po sa mga bank records na yan, mga kababayan? Okay, so ito, panoorin natin. Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabpina kanyang salin at bank records, pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umanibagman na si Ramil Madriaga. Nangunguna sa balita si Madriaga, mga kababayan, no, ay yung tatayong testigo laban po dito kay Sara Duterte na isa rin, no, sa sinasabi nilang kinatatakutan po, no, ni Sara Duterte na pwedeng tumestigo po laban sa kanya diyan po, no, sa impeachment case niya. Kaya nga po may bali-balita, no, na gustong ipatira etong si Madriaga, no, doon po sa Bilibid, no, sa BJMP, mga kababayan. Kaya po para masiguro ang kanyang kaligtasan, no, siya po ay ililipat, no, ng kulungan, mga kababayan, dahil siyempre, pag may nangyari pong hindi maganda diyan kay Madriaga, mga babayan, no, ay mababawasan po, no, ang posibleng tumestigo laban dito kay Sara Duterte.
No, at nakita natin sinampahan nila ng kaso itong si Madriaga. Yun siguro po, no, sabi ng mga kababayan natin at nakikita rin naman natin, yun siguro ay isang strategy, no, para na masira ang kredibilidad nito pong si Madriaga. 'Di ba? Pero mukhang marami pong ebidensyang hawak etong si Madriaga laban dito kay Sara Duterte at talaga namang nakikita natin, sinasabi ng mga nakikita natin mga komento, no, na si Madriaga po ay isa sa pinakamalaking tinik sa lalamunan nito pong si Sara Duterte. News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Yes, Jiggy, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista. Humiling na ipasampina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Okay, so yun po yung sinasabi niya mga kababayan, 'di ba? Kung wala po siyang tinatago, no, at wala siyang kinatatakutan, alam niyang malinis siya mga kababayan. 'Di ba? Diyan po sa impeachment case na 'yan, no, na sinasabi nga na marami daw po siyang pera sa bangko na hindi naka-declare sa SALN. No, at may mga sinasabi din, no, si dating Senator Trillanes na hindi lang daw yun yung pera nila. Kasi nakakapagtaka rin mga kababayan, no, na kung titignan natin, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa dahig ngayon. No? At hindi po biro yung bayad. No, doon po sa kanilang abogado na si Kaufman mga kababayan. At hindi rin po biro yung pamasahe na kanilang ginagastos papunta po doon, pabalik. At makikita natin kung ilan sila, no, na nagpapabalik-balik sa dahig. 'Di ba mga kababayan, kung sinasabi nila na ang ginagamit nilang pamasahe diyan ay hindi po pera ng taong bayan at sarili nilang pera, saan po nanggagaling yung pera na yun, mga babayan? Magkano lang po ang sahod ng Vice Presidente? Magkano lang po ang sahod ng congressman? Magkano lang ang sahod ng mayor, mga babayan? Diba? So saan po manggagaling yung pera na yun? Kung sinasabi rin ng dating Pangulong Duterte na wala daw po siyang pera. Diba? Saan manggagaling yung pera na ipinambabayad nila, no, doon sa abogado nila kay Kaufman? So yung mga bobong DDS na lang talaga, mga babayan, ang hindi ho makaintindi dyan at mukhang mahina rin ata sila sa mathematics. Tuloy natin. Pangalan ni VP Sara ay nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa Vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga. Okay, so ito mga babayan, no, kino-question nila, no, yung paglilipat po, no, kay Madriaga papunta po sa kulungan sa House of Representatives, mga babayan. No, kung sa tingin nila, yan po ay pagbibigay po ng special treatment dito kay Madriaga. No, ito para sa akin, no, sariling opinion ko lang din mga kababayan. Kung si Madriaga po ay nabanggit doon sa mga impeachment complaint dito kay Sara Duterte, no, karapat dapat lamang po, no, na ingatan itong si Madriaga. Bakit? Kasi nga, pag may nangyari po dyan kay Madriaga sa BJMP, wala na po. Tapos na po ang usapan. 'Di ba? Mababawasan sila ng ng tetestigo laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Mababaliwala yung mga statement na nandoon po sa impeachment complaint galing po kay Madriaga. Ganun po 'yun, mga babayan. Kaya kailangan po, no? Kailangan pong mailipat as soon as possible yan pong si Madriaga papunta po dyan sa House of Representatives. Importante po na maingatan po yan. No, dahil si Madriaga ang isa sa mga susi po, no, dyan po sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Mga kababayan, yan po yung tatandaan natin. Ano? Nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman niya. At yung kaso naman po, no, ni Madriaga, nagsampa naman po doon, mga babayan, ay etong si Harry Roque. At alam na rin naman natin yung kwento po, no, na nagkaroon po ng hindi magandang relasyon yung dalawang yan, si Harry Roque at si Madriaga.
Na kumbaga, yung po nga kaso ni Madriaga, di umano, no, parang planted lang din. Oh. Biparty List Representative Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nilirespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Ayun dapat mga babayan, 'di ba? Imbis na kung ano-ano yung sinasabi nila, no, iba-iba yung kung ano-ano yung sinasabi nila sa mga interviews, no, sa mga press con, mga babayan, no, imbis na yun, ang tutukan nila yung pagsagot po. No, hindi yung nakikita natin eh. Ang nakikita natin mga babayan, more on ano sila eh. Ang ginagawa nila, puro interview. No, imbis na sagutin yung mga akusasyon sa kanila. 'Di ba? Hindi eh. Kasi kumukuha sila no lang parang chine-check nila yung suporta ng tao sa kanila. 'Di ba? Yun yung nangyayari diyan mga babayan. Lima at tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. 'Di ba? Kabado talaga yung pagkaganon. No? Bakit? Anong problema? Anong tinatago? Bakit ayaw ninyong pabuksan? No? Yung inyong mga bank accounts kung wala kayong tinatago talaga. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Governance and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Samantala, Jiggy sabi dito mga babayan, so takot pala talaga siya sa mga nalalaman ni Madriaga. No? Yun yung sinasabi natin. No? Malaking alas po yan si Madriaga, kaya kailangan po yang ingatan. Nalalaman ni Madriaga. Samantala, Jiggy, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, ay hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan. At pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there is a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng komite kay VP Sara para sagutin nga po yung mga aligasyon. At kung hindi magpapasa ng tugon ng bise, mas mapapaaga pa ang paggulong ng pagdinig sa impeachment. Yan po muna ang latest sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian. Okay, so yun mga babayan. No? Sabi nga dito no, sa mga comments mga babayan, parang tatay niya na ayaw pumirma ng bank waiver. Pero dahil sa impeachment court, at sa mga kaso ni Sara Duterte, makakalkal na ang bank accounts. 'Di ba? Dahil sabi ni Madriaga, may pumapasok sa bank account mo na galing sa mga DL. So, common sense naman para malaman kung totoo ang sinasabi ni Madriaga, kailangan talaga silipin ang bank account mo. So, dito natin malalaman kung totoo ang bintang sa'yo. 'Di ba mga babayan? Which is, tama naman. 'Di ba? Kung gusto mong pabulaanan no, yung mga akusasyon sa iyo, mga babayan, patunayan mo na hindi totoo yun. No, kung hinihingi po nila na buksan ang inyong bank account, no, pabubuksan mo para malaman, 'di ba? Makita nila na wala kang tinatago. 'Di ba? Pero kung ayaw mong pabuksan at ang dami yung dahilan, mag-iisip talaga ang taong bayan na mayroon kayong tinatago at yung pong tinatago na yung mga babayan ay isa no, sa mga kinatatakutan nila na malaman ng taong bayan. Kasi tandaan natin mga babayan, no, mati-trace po lahat yan. Yung record na yan, lahat po ng transaction yan. Yung mga deposit, no, yung mga withdrawals nila, no, yung flow po ng pera sa loob ng bank account na yon, makikita po yan. No, at kung ilang bank account meron sila, makikita po 'yan, mga babayan. No? So, sabi nga, 'yun yung kinakatakot nila. No, 'yun yung kinakatakot nila na malaman, na makita, no, na mayroon, na baka mayroon nga silang ganung transaction, mga babayan. Nako po. Oh. Kung walang tinatago, bakit matatakot? 'Di ba? Oh. 'Di ba?
Grabe sila. Laban ang mahal naming Vice President Sara Duterte. Ah, takot pala si Bloodbath. Oh, kung walang tinatago, bakit takot? Di ba? Di ba? Oh, taong bayan na may gustong ma-impeach si Sara kaduda-duda kasi kung saan galing ang binabayad nila kay Kaufman na 150 million kada buwan, yan ang ipaliwanag nyo sa taong bayan. Tama, di ba? Yung sinasabi ko kanina. Di ba? Yung sinasabi ko kanina. Magkano lang naman yung sahod nila, mga babayan? No, ng vice president, ng congressman, no, ng mayor. Pero yung ibabayad nyo na 150 million buwan-buwan kay Kaufman, saan nyo kukunin yun? At ilang buwan na? No, 1 taon na nga. No, so 150 million mga babayan, kung 1 buwan 150 million, no, magkano na po inaabot yan? Nasa 1 billion na po yan. Mga babayan, yung binabayad nila ay Kaufman. No, wala pa po dyan. No, yung pong mga gastusin nila sa pagsakay ng mga eroplano, sa travel expenses po, sa food nila, no, sa tirahan nila doon. 'Di ba, mga babayan? No, hindi po biro 'yan. Yung mga perang ginagastos nila. So, yun yung tanong doon. Saan nanggagaling yung perang ginagastos nyo ngayon? 'Di ba? So, yan. Ano masasabi nyo po, mga babayan, no? I-komento sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.